So mga kapatid, pagpapatuloy po natin ang ating preaching patungkol pa rin po sa James chapter 1 verse 22. At sinasabi nga natin na dapat tayo ay ginagawa natin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin ng ginagawa ay binubuhay natin sa ating Kristiyanong bumumuhay ang salita ng Diyos. Hindi lamang sana natin ito pinapakinggan. Otherwise, niloloko natin ang ating mga sarili. No? So, nung last Sunday ay 6 na punto po ang ating pinag-aralan. So, i-replay ko lamang po, i-recapitulate ko. No? So, pinag-uusapan po natin yung pagiging prayerful bilang mga Kristiyano. Kailangan natin na tayo manalangin na walang patid. No? At ang mga binanggit natin na mga points ay ito yung mga rason na ang Diyos hindi niya pinapakinggan, no? Ang panalangin ng mga ganitong mga tao. No? Unang-una, kung meron silang personal at pansariling motibo. Pangalawa, meron silang kasalanan sa kanilang puso. Pangatlo, nagpapatunay sila sa kasalanan. Pang-apat ay ang kanilang paglilingkod sa Panginoon ay hindi maayos, hindi worthy. No? Pang-lima ay they forsake God. No? At pang-anim, nire-reject nila ang panawagan ng Diyos. No? So, ngayon po, gabi ay umaga, I should say, ay pupunta po tayo sa susunod na points natin, no? So, ang Diyos hindi niya pinapakinggan ang panalangin doon sa mga tao, no? Na bingi ang kanilang tenga, no? Sa iyak ng mga mahirap. Who turn a deaf ear to the cry of the poor. No? Proverbs 21 verse 13. Proverbs 21 verse 13. Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he shall also cry himself, but shall not be heard. No? So, malinaw po na ang sinumang hindi nakikinig sa iyak ng mga mahihirap, no? Siya rin ay iiyak, sabi dito, no? Sa ating binasa, no? At hindi siya pakikinggan ng Panginoon, no? Alam niyo po, ang poverty ito po ay reality. No? Kahit sa Old Testament ay meron ng mga mahihirap, no? Sa Deuteronomy chapter 15 verse 11, ay sinasabi po dito na ang mahihirap ay sila po ay nandyan pa rin, hindi tumaalis sa ating lipunan, no? For the poor shall never cease out of the land. Malinaw po, no? Meron talagang mahihirap. Therefore, I command thee, saying, kaya ang utos ng Diyos, ang sinabi na, thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy poor and to thy needy in thy land. No? Kaya, dapat bukas ang kamay, no, ng mga tao sa mga mahihirap. Diba? So, lalong-lalo na tayong mga Kristiyano. Tayong Kristiyano, no? So, tayo sana yung pinangangalagaan natin ang pangailangan ng mga mahihirap, no, sa lipunan, no? Sapagkat ang mga mahihirap ay binigay ng Diyos, no, para sila ay paglingkuran natin, no? Pero nakakalungkot na bingi tayo minsan sa kanila, no? Siyempre, tayong mga Kristiyano dapat maging model tayo, no?
Dapat makinig tayo sa daing ng mga mahihirap. No? Siyempre, ang unang-unang pakinggan nating daing nila ay siyempre, they have physical needs. Alam po natin. So, tumulong tayo sa kanila, no? In whatever way na masustain yung kanilang physical needs. Pero kung wala naman tayong kakayahan, ay ang pinakamahalaga nga na itulong natin sa mga mahihirap ay yung kaligtasan, salvation, di ba? Their spiritual need, no? Si Jesus ay nag-focus siya sa mga mahihirap, no? He focused on the poor, no? Kaya nga pinagsabihan niya yung rich man, yung mayaman na lahat ng kanyang possession ay i-give up niya at ibigay niya sa mga mahihirap. Kaya nga yung rich man, siya po ay hindi po na-save, no? Sapagkat ayaw niyang i-give up yung kanyang kayamanan, no? Ganun na lamang kahirap na talaga pumasok ang mga mayayaman, no? Sa langit, kung sila ay hindi nila tatalikuran ang kanilang mga material na bagay, no? Sa mundong ito, no? At realidad po yung poverty, no? At scriptural din po na ang poverty ay nagdidepende sa economy ng isang bansa at sa paghawak sa kayamanan, no? Yung tinatawag nating stewardship, no? Sapagkat hindi naman kinokondem ng Bible ang pagiging mayaman, no? Hindi sinasabi ng Biblia na masama ang pagiging mayaman. At hindi rin sinasabi ng Biblia na matuwid ang pagiging mahirap. Di ba? So the Bible does not inherently say that it's righteous to be poor. No. Hindi niya sinasabi inherently na it's evil to be rich, no? Sapagkat malinaw po sa Bible na ang root of all evil is what? Pagmamahal saan? Sa pera. It's not money. That's the root of all evil, no? Sapagkat sa Old Testament, ang isang halimbawa po ng mayaman na Kristiyano, no? Pero siya po ay nagmahal, no? Hindi siya nagmahal sa mga mahihirap, na i-give up niya ang kanyang kayamanan para sa mahihirap ay si Abraham. Di ba? Sapagkat si Abraham, siya po ay nabuhay sa pananampalataya, no? Di ba? Napakayaman ni Abraham, pero hindi niya minahal yung kanyang kayamanan, no? Genesis chapter 13 verse 2, makikita natin kung gaano kayaman si Abraham. Verse 2. And Abraham was very rich in cattle, in silver, and in gold. Ang dami niyang domestic animal, di ba? Dami niyang pilak at saka ginto, no? Pero alam niyo ba, he lived by faith. Siya po ay nabuhay sa pananampalataya, no? Kaya nga siya po ay napabilang doon sa heroes of faith. Bayani sa pananampalataya, no? Doon sa Hebrews chapter 11. Makikita natin dito yung heroes of faith. Hebrews 11, 8 to 19, no? It speaks about Abraham. To 19, no? We can see here in the heroes of faith na maraming account kay Abraham na sinabi. Di ba? Imagine ilang verses yun. Di ba?
So by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should, after receive for an inheritance, obeyed. So that is living by faith, no? He obeyed, no? And he went out, not knowing whither he went. So, malilinaw. Yan si Abraham, agtuantay lang to, pero timumbok with you sa katawan. No? Timumbok. Kaya nga, bigyan natin ng halaga yung obedience sa ating buhay, no? Yan ang pananampalataya. Hindi mo alam kung yung pupuntahan mo ay isang lugar na delikado o safe, pero pupunta ka pa rin. Di ba? Kaya nga ngayon walang safe na lugar. Di ba? The only safe place is what? Heaven. Di ba? It's not on earth. This is not a safe place for us. Diba? This is our only what? Temporary dwelling place. At marami pa po yung sinabi dito sa Hebrews. Pag titignan natin, no? Yung dakilang pananampalataya ni Abraham. No? So take note, Abraham is rich, but what? He lived by faith. Abraham is rich, but what? He gave up his riches in order what? To obey God. Para lamang sundin ang Diyos. No? Diba, sabi pa nga dito ay he was asked to what? Offer his son, Isaac. You see that, no? Meron bang mayaman na i-offer niya ang kanyang anak? No? Napatayin ang kanyang anak? No? Wala po, bibihira pong mangyari yun, no? So ito yung sinasabi nga natin na ang isang tao pwede siyang mayaman, no? Nakagaya po ni Abraham, at siya ay isang dakilang Kristiyano kung hindi niya mamahalin ang kayamanan, ang pera. Diba? At tayong mga Kristiyano dapat ihemplo tayo dito sa pagmamahal saan? Sa mga mahihirap. At ang mga mahihirap naman, no? Kaya nga sinasabi ko kanina, hindi ibig sabihin na kung ikaw ay mahirap, ay ikaw ay matuwid. Hindi po, may mga mahirap din na hindi po matuwid, no? Hindi po tama ang kanilang ginagawa, no? Example po si Judas. Si Judas po ay what? Sa kanyang pagiging isang disciple ng ating Panginoon ay naranasan niya rin po ang kahirapan, no? Sa ibang aspeto ng kanyang buhay, no? Pero alam niyo po, anong minahal niya? Mas minahal niya ang pera. Di ba? Kaya nga, pinagkanulo niya po ang ating Panginoong Hesus, no? Sa pera, no? Silver. At makikita po natin na ang kahirapan at ang kayamanan ay, ito po ay dinidetermine ng standards, no? Na ito'y nagbabago sa iba't ibang lugar. Kaya nga yung standard ng poverty sa Pilipinas ay iba sa ibang bansa. Ang standard ng kahirapan sa ating Pilipinas ay mas mababa sa standard ng kahirapan sa mga mayayamang bansa. Ganoon din ang standard ng kayamanan sa ating bansa, ang mayaman sa ating bansa, iba rin sa ibang bansa. No? Pero hindi ito ang tinitingnan ng Diyos, mga minamahal. No? Hindi yan ang tinitingnan ng Diyos. Ang Diyos po, meron po siyang espesyal na concern sa mga mahihirap. Bakit nagkakaroon ng kahirapan? No? Ano po ang mga dahilan? Pinag-uusapan po natin kasi dito yung mga hindi nakikinig sa iyak ng mga mahihirap, sila po ay hindi po pakinggan ng Diyos ang kanilang panalangin, no?
Bakit may mahihirap, no? May mga hirap sapagkat dahil po sa calamity. And this is one example. This is a calamity. Diba? Kaya nga state of emergency. There is calamity going on, no? And yung ibang tao na hindi sila mahirap, before this calamity, what? They became poor. Kasi walang trabaho eh. There's no job. Diba? Kaya they became poor because of calamity. At hindi sa kanilang sariling fault na sila po ay naging mahirap. No? At ang church, dapat, ito yung mga may hirap na dapat po nating bigyan ng pansin. No? Itong grupong ito, the church must care for this group of people. No? Kasi nga sinasabi doon sa James chapter 1 verse 27 na kung tayo ay may tunay ang ating relihiyon, it says here, pure religion and undefiled before God. Ano yung totoong relihiyon? At hindi defiled sa harapan ng Diyos at sa kanyang Ama. And the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, no? Yung mga walang tatay, no? Yung mga widow, no? Sa kanilang pighati. And to keep himself unspotted from the world, no? So, these fatherless and widows are those that belong to this group of poor people, no? Because of calamity, because of emergency, no? Kalamidad na dumaan, sila po'y naging mahirap, no? Yung mga orphans, okay, no? Na naging mahirap sila because of tragedy, because of calamity sa kanilang buhay, no? And we Christians, what? Must help these people. Specifically, sino po? Mga kapwa natin Kristiyano. Di ba? Mga Kristiyano po, no? Meron din yung mga naging mahirap dahil sa exploitation. No? Criminal exploitation. At ang exploitation po ay reality po ito na nangyari din po sa Old Testament sa Leviticus 19:15. He shall do no unrighteousness in judgment. Sabi po, thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty, but in righteousness shalt thou judge thy neighbor. No? So, malinaw po, no? Natulungan din natin yung mga biktima po ng exploitation. Lalo na yung mga criminal exploited sila, no? Criminally. No? Yung may pinatay sa kanila, ganun, no? Adjust yung pagpatay sa kanila, no? So, ito po, yung mga taong tulungan din po natin, no? Pero may mga grupo din po na hindi dapat din natin tulungan. Sino itong mga taong ito na mahirap na hindi natin dapat sila tulungan? Naging mahirap sila, no? Yung mga tamad. Sabi nga dito, description is the sloth. Di ba? These people did not be helped. Hindi kailangan itong tulungan mga taong ganito, no? Na napakalakas nila pero hindi sila nagtatrabaho. Di ba? Hindi sila gumagawa ng means para sila po ay mabuhay physically. No. And then the last example of poverty that we should imitate Christians is this. Of course, Jesus. Jesus is the best example who showed what? Poverty. Na iniwanan niya ang kayamanan sa langit, no? To minister sa mga tao. Na sinabi doon sa Matthew 8:20, wala siyang tutulungan. He had no place to lay his head. Di ba?
The best example, mga minamahal, ng isang nagpakita po ng poverty ay what? Ang ating Panginoong Kristo. Imagine na He is the Son of God, and what? Dapat siya po ay mayaman, no, sa langit, no, nandun siya dapat sa langit, pero siya po ay pinadala ng ating Diyos Ama, no, para po tumulong saan? Sa mga mahihirap, hindi lamang sa mahihirap, siya'y namatay, no, para sa kasalanan ng sanlibutan, no. And this is the kind of poverty that what we must emulate in our lives, no? So anyway, pinag-usapan po natin yung God does not answer the prayer of those who don't what hear the cry of the poor. Kaya nga, mga minamahal, let us be more than a philanthropist. Kasi mga philanthropists, they help poor people, but you know their heart is not in God. Diba? Wala silang Diyos sa kanilang puso, no? So, sa mga panahon ito yung mga panahon na tulungan natin ang mga mahihirap. So, magbigay tayo sa kanila, no? Hindi ibig sabihin na sa mga panahon ito, hindi kaya nating tumulong sa kanila. So, meron tayong mga neighbors na dukha po sila, no? So, magbigay tayo sa kanila in whatever means, no? Kasi ang mga tao na hindi tumutulong sa mga mahihirap, hindi pinapakinggan ang kanilang iyak, ay what? Definitely, God will not listen to their prayers, no? But we Christians should be model, no? To help what? Poor people. Take note, Jesus loves the poor. But it doesn't mean to say that He doesn't love the rich. He also loves the rich. But He cares for the poor. Diba? Kaya nga, He challenges always the rich, Meron bang challenge ang binigay ng Panginoon sa isang mahirap? Nakakita na pa kayo ng account sa Bible na challenge ng mahirap na He gave up His what? His being poor, no? In order what? To gain salvation? Wala, di ba? Wala. Tanggapin na ninyo yung Biblia, si Jesus at imbagatod sa kayo mahirap, i-give up mo, so kayamanan mo. Tapyan makaloob ka at tawan. Kasi anto i-give up dun kayamanan mahirap lang Kaya lang sa challenge na Diyos sa katawan niya na inay at saray mayayaman. Kasi ang yamay mayaman, o wala rin mayayaman, I should say, talaga nagdaibanan, so kwarta da. Sang kabumbanan dan na inay, so kwarta da. Diba? Pero, ang danginingan iray, mahirap bilay. Kaya nanti, wala rin ideolohiya. Yan ang duduma. Wala rin ideolohiya, atakin daray mayaman. Diba? Wala rin ideolohiya na dapat say mayaman kuno at i-share da so kayamanan da at saray mahirap, no? Na dapat pantay-pantay amin so tuo so ideolohiya, di ba? Na arum niya bansa. Di ba? So yan po yung pangwalo, no? So pangsyam, yung nagsasamba sa mga idolo, yan. Those who worship idols. God will not listen to their prayer. God hates idolatry a lot. My brothers and sisters, no? Jeremiah chapter 11 verse 11 to 14. Jeremiah chapter 11 verse 11 to 14. Therefore thus said the Lord, behold, I will bring evil upon them, which shall
which they shall not be able to escape. And though they shall cry unto me, I will not hearken unto them. Then all the cities of Judah and inhabitants of Jerusalem go and cry unto the gods unto whom they offer incense, but they shall not save them at all in the time of their trouble. For according to the number of thy cities were thy gods, O Judah, and according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to that shameful thing, even altars to burn incense unto Baal. Therefore pray not thou for these people. Sabi ng payo, no? Huwag mo silang ipanalangin doon sa mga nag-iidolo. Di ba? Nag-offer ng insenso, no? Sa iba't ibang Diyos. Neither lift up a cry or prayer for them. For I will not hear them in the time that they cry unto me for their trouble. See that, no? God will not listen to those who worship idols. Diba? So, talking about idolatry, ito pa rin po ang isang asal ng tao na hanggang ngayon hindi niya maiwanan. Isang tradisyon na hindi niya po maiwanan, no? So, ang idolatry po ay hindi lamang po ito limited doon sa pagsamba sa ginawang kahoy o ginawang Diyos, ang Diyos ginawang kahoy o ginawang bato. Di ba? Pero ito lamang po, ito rin po ay patungkol po saan? Sa kung ano yung gusto ng puso. Pag sinasabi po natin idolatry, nagsisimula po ito sa gusto ng puso, the heart, the craving of the heart. Yung enjoying, being satisfied by anything that one will treasure more than God. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanya yung isang bagay, no? Yung isang tao, kaysa sa Diyos. Yan po yung idolatry. No? Yung idol, ito po yung minamahal. Yung idol, ito po yung tao na mas minamahal niya kaysa ang Diyos. Yan po yung idol. Na mas gusto niya kaysa sa Diyos, na mas dinidesire na kaysa sa Diyos, yan po yung idolatry, na mas nag-i-enjoy siya kaysa sa Diyos. Yan po yung idolatry, no? At Romans 1:25 ay sinasabi po yan, no? Yung idolatry. Kaya pag mas minamahal natin ang isang bagay kaysa sa Diyos, mas nag-enjoy tayo sa isang bagay kaysa sa Diyos, yan po ay idolatry. Meron tayong iniidolo, no? Who change the truth of God into a lie and worship and serve the creature, yan, take note, worship more than the Creator. Yan po yung idolatry, no? So, ang admonition po ay what? Sa ating mga Kristiyano, kahit tayong mga Kristiyano, sometimes we are victims of what? Idolatry. We know that what? We don't worship yung mga ginawa, no? Ginawa sa kahoy, ginawa sa bato, yung mga Diyos-Diyosan, no? Pero kung minsan, meron naman tayong ibang iniidolo. Hindi na ang Diyos. Kung minsan, mas iniidolo natin ang ano? Ang social media. Diba? Say, totoo natin, akatuto kami ng Facebook, social media namin. Kanya mahirap sa access internet kasi sa totoo, walang social media namin natan. No? Aliwalan sa Diyos so sasambanda, no? Sa social media la.